Hello everyone! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, for today's video, is pag-uusapan natin kung gaano ba ka-importante yung training or pagpasok sa training ng isang security guard. So, ano ba yung mga natututunan natin doon kapag nag-training po tayo? So, ang pagta-training is napaka-importante nito kasi lalo na sa mga walang experience sa ROTC, sa crim or hindi criminology student, sa mga walang alam talaga sa mga ganung bagay. So, importante po sa atin na pumasok sa training academy na malapit sa inyong mga location. Ayan. So, sa training academy, matututunan mo lahat-lahat. Hindi man lahat, mas maganda pa rin yung actual na nangyari, pero at least may idea tayo. Kung may mangyari man, wag naman sana, para prepared naman tayo, no? Iwasan natin yung mga nababalita na na may nangyaring sunog, yung guard, ayun, kumaripas na ng takbo. Siya pa yung naunang tumakbo. Siya pa yung naunang nagtago kaysa sa mga tao na nandun sa loob ng binabantayan niya. So, maraming ganun na napapabalita na tayo mismo yung unang pinoprotektahan natin yung sarili natin before others. Ang duties and responsibilities natin, tandaan nyo, is to protect lives and properties na binabantayan natin. Kaya dapat gawin pa rin natin yung duties and responsibilities natin ng mabuti. Ayan guys. So, importante kasi ito para at least mayroon kang idea, confidence kapag nangyari na yung nangyari. Ayun. So, guys, sa mga bagong viewers ko dyan, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, guys. And click the notification bell button para updated sa mga susunod kong mga videos. So, ayan. So, dun sa sa training school, sa mga hindi nag-ROTC, matutunan mo doon yung tindig, paano tumindig, at saka yung salute, yung pagsaludo sa kasi yan is isa sa mga order natin sa atin, sa mga GO number 10. Ayan. So, ang proper na tinuro sa amin na pagsaludo is ganon, dito sa may kilay. Ayan, tapos yung ganito mo palm, ay yung finger mong ito is dapat nakaganon. And then, yung kamay ko pangit, ewan kong pang kamay to, pero dapat nakaganon to. Ayan, magkakadikit, and then naitago yung ito. Tapos, dito sa may banda ng kilay. Ayan. Kapag nakakap naman, naitago yan. Ayan, ganyan. Pag nakakap naman, pag naka-security cap ka, is doon sa mismo ng cap mo, ibanda yung kamay mo. Ayan. So, matututunan mo din yung proper na pagsaludo sa training. So, although naman sa mga iba naman dyan is, okay na. Nagtanong lang sila sa mga kasama nila, is okay na. Pero, okay naman yun. At least, alam natin. Tinasabi ko lang to para at least ma-encourage tayo na pumasok ng training academy sa atin. Ayan. So, matututunan mo din doon yung mga dapat mong gawin sa pag-guard, mga etiquettes, ayan, yung mga 11 general orders, nandun din. Pinapamemorize yan sa inyo and ini-explain. Kung nanonood ko ng aking video, mayroon doon. Shinare ko din sa inyo. Natutunan din doon yung proper logbook. And mayroon din akong video doon. Yung proper way, proper format, at saka paggawa ng spot report. Mayroon din akong video. Shinare ko din sa inyo. And then yung mga yung mga qualifications
and requirements sa pag-apply ng security guard license, nandun din po, nandito sa video ko, sa aking channel. So, nagawa ko na rin yun para may share ko po sa inyo. So, ang pinaka-importante lang dito, kapag nasa training ka, matutunan is, magbibigay lang ako ng 3. So, first is yung emergency response during fire. So, yun din yung isang natutunan namin kung ano ba yung una mong dapat gawin kapag may sunog. Hindi po yung kumaripas ng takbo, ikaw na yung nagtago sa ewan ko, tapos yung mga tao is hindi mo na ginaid, guys. At saka kapag hindi lang fire, kundi sa mga pwedeng mga lindol, ganun. Ako mismo, mag-share ako ng experience ko ng lindol. So, hindi pala pwede sa mga guard yung may nervyosa. Ganun. So, dapat is huwag tayong mag-panic. Dapat maging calm tayo lagi sa mga sakuna na darating. Ayan. Para makapag-isip tayo ng maigi at kung ano yung dapat nating gawin. Especially at guard tayo. Hindi tayo yung pwede yung hindi alam yung ginagawa pang may nangyaring ganun. So, yun. Matututunan mo din doon kung kung anong dapat mong gawin kapag may barilan or may nakaw sa area mo. Ang tawag doon is unarmed defense or armed defense. Ayan. So, noon nag-training kami, pagod na pagod ako. Sakit yung buong katawan ko kasi nga first time ko yun na nag-training ng ganun. And at least meron akong may natutunan pa ako doon. At least kahit hindi na ako guard, hanggang ngayon pa rin is dala-dala ko pa rin yung natutunan ko doon. Kasi excuse me, may apply mo naman yan sa daily life mo. Kahit wala ka na sa pag-guardia. Ayan. So, malaking factor din yun na natutunan mo yun. At kapag may nangyaring ganun sa'yo, is may pa-practice mo din or magagawa mo rin yung natutunan mo. So, ang natutunan namin doon is yung kapag kutsilyo, tinutukan ka ng kutsilyo, ano ba yung dapat mong gawin kapag binaril ka? Kung nakatutok sa'yo yung baril, ano yung move? Importante doon yung safety move na gawin mo. So, yun, yung matututunan mo. Kaya advantage po yan sa mga pupunta ng training. Hindi lang po sa training academy, kung mayroon pong mga seminars na tungkol sa mga ganyan, is maganda po na pumunta tayo at mag-training para malaman natin at may apply natin sa ating buhay, lalo na pag hindi natin may iwasan na may mangyaring ganon. Okay, so ang pangatlo is firing. Proper na paghawak ng baril at saka yung pag-shoot, pag-baril. Ayan, so mayroon akong video dyan, yung una kong video about firing namin. So may mga pulis na nakabantay sa amin at nagturo sa amin. So, although mabibigat pala yung mga baril, at least alam natin kung paano, how to load and unload ng mga baril. At saka matutunan mo doon yung 4 gun safety. Meron tayong 11 gun safety, pero yung 4 gun safety lang yung inano sa amin. Pero at least mayroon tayong alam, and of course, magagamit natin yan every day. So, meron yung nangyari kasi na pinanood sa amin na yung guard, pinasok ng magnanakaw. And then, yung baril ng mismong guardia yung ginamit na pamatay sa kanya. So, ano ba yung mga dapat, ano ba yung mga hindi natin dapat gawin, yung mga gawin natin sa duty natin. Matutunan din natin doon na huwag tayong matulog kasi delikado lang, lalo na pa sa mga night duties. Ayan, sa mga may binabantayang mga importanteng bagay, mahalaga, dapat alerto tayo, huwag tayong patulog-tulog. Kasi mamaya baka tayo yung madisgrasya. Ayan, so akalain mo yun, yung mismong baril niya yung ginamit ng magnanakaw para pangbaril sa kanya. Kasi nga sarap na sarap siya ng tulog. Ayan, so dapat po mag-iingat tayong lahat
kayong lahat, sa mga napag-dutyhan nyo, and sa mga may balak pong mag-guardian, sa mga baguhan, is dapat lang maging alerto tayo, gawin natin yung trabaho natin ng maayos, and yun lang for today's video. So, I hope na may matutunan kayo dito, and ma-encourage ko kayo na mag-training, lalo na sa mga hindi pa alam masyado yung ibang gawain ng guard, gusto ng shortcut, ganon, is malaki pong tulong ito para sa inyo na pumasok kayo sa training center. Ayan. So, thank you again for watching guys, and God bless sa inyong lahat.